Hi, hello mga channel. Welcome to my YouTube channel. I'm Prof. Bunny at ang today's topic natin ngayon yung series tutorial about C++ programming. Okay, so this is the part 1. Pero bago lahat, nais ko muna magpapasalamat sa lahat ng mga viewers, mga likes and shares, and mostly sa mga nag-subscribe. Alam niyo naman na isa kayo sa nagiging part na success ng ating online classroom tutorial. Mas lalo pa tayong gaganahan kapag kayo'y nag-like, nag-shares, and most of all, mag-comment dito sa ating mga pinopost online. Okay? So, shoutout ko lahat ng student ng Systems Plus Computer College. Okay? So, let's get started. Okay, so yung pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isa sa mga most popular programming language, which is the C++. So, ngayon, pag sinabi natin C++, ginagamit to create computer programs and is one of the most used language in game development. So, bakit nga ba tumagamit tayo ng C++, no? Why use C++? Okay. So, as what I said, ngayon ang sinabi natin kanina, isa yung most popular programming languages na makikita natin sa mga today's operating system, graphical user interfaces, and embedded system. So, gaya ng iba ng mga programming language, it is also an object-oriented programming language na nagbibigay ng mga clear structure to programs and allows code to be reused. So, napakasimple lang, kahit sa pagda-download, napakabilis lang, and ito yung C++ is portable. It can be used to develop application and can be adapted to multiple platform. Okay, ngayon, pag sinabi natin C++ is close to C, C#, and Java. Okay, so it makes it easy for programmers to switch to C++ or vice versa. So ngayon, ano nga ba yung pagkakaiba ng C sa C++? C++ was developed as an extension of C, and both languages have almost same syntax. No, halos magkakaparehas lang yan. So maya magbibigay tayo ng mga example, ano? So, yung main difference between the two guys, yung C++ supported niya yung mga classes and objects, while C does not. So, yun lang yung tanging pagkakaiba ng dalawa. Okay? So, let's have a simple program and mag-create tayo ng simple output. Okay, so start tayo sa ating short program on how to display and how to use the what we call the cout, no? Then, kung ngayon makikita natin sa ating screen yung deep C++, okay? So, punta tayo ng new document. Ngayon, every time na gagamitin natin na C++, no, yung merong tinatawag natin na default, yung hashtag, include, smaller and greater than, sa loob niyan, IOStream. Okay. So, pag sinabi natin hashtag include IOStream, na naka siya sa smaller and greater than, itong siya, no, itong tinatawag natin siya na preprocessor directive sa sa C++ programming language. Okay? Ito yung nagsasaad na isasama ang IOStream header file sa iyong program. So, yung IOStream ay isa siyang yung pangunahing header file sa C++ na naglalaman ng mga declarations para sa standard input output stream object. Okay, so overall, kapag isinama mo yung hashtag include IOStream sa iyong C++ program, binibigyan ka nito ng access sa mga functionalities na mayroong kinalaman sa pag-input at pag-output sa console.
So ito yung naglalaman ng mga tinatawag natin ng mga class tulad ng cin or input screen and cout yung output stream na madalas gamitin para doon sa mga basic and input and output operations. Okay? So yun yung tinatawag natin na hashtag include IOStream. Okay, so balik tayo dito sa ating next command, yung tinatawag natin na using name space std followed by the semicolon. So ibig sabihin yan na we can use names for objects and variable from the standard library. Then next, yung end main followed by open and close parenthesis, then maglalagay tayo ng tinatawag natin na curly braces. So once you enter, open and curly braces. So between the open and close brackets, so dito tayo maglalagay ng ating output. Ngayon, pag sinabi natin tinatawag natin na end main, okay? So every time na mag-ano tayo ng C++ program, yung int main ay yung tinatawag natin na functions. And any code inside its curly bracket will be executed. Okay? So, ngayon, maglalagay tayo ng ating tinatawag natin na cout, your output. So, pronounce yan as c-out. Ito yung tinatawag natin na object used together with the insertions operations. No, to output yung print text, no, and print text, no. So dito sa ating example, it will output, for example, yung hello SPCC. So palitan na natin yung laging at walang kamatayan na hello world. Okay, so let's have a program. So followed by smaller than, then we have the open and close quote. So maglalagay tayo ng hello systems plus. Okay? Siyempre, pagdating sa dulo niyan, lagi mag-i-end yan with the semicolon. Okay? So, execute, compile, and run. So, lalagay natin siya sa desktop. Then, palalagyan natin siya ng spcc .c as the extension name. Then we have to save. So again, kapag in-execute natin yan, hello systems plus. Okay? So ngayon, kung halimbawa, maglalagay ulit tayo ng panibagong output. Okay? Followed by then again, so nasa loob nito, maglagay natin dyan ng welcome BSIT, okay, freshman. Okay, so ganun din, it will end also with the semicolon. Okay, so ano mangyari guys kapag kinompile natin and run? So execute, compile, then again execute and run. So ngayon ang nangyari dyan, nasa isang line lang sila, no? Yung hello systems plus welcome BSIT freshman. So ngayon ang gagawin natin dyan, magki-create tayo ng new line by putting the \n dito sa ano, no, sa unang line na yan, ano. Then again execute, compile, then execute again, then run. So ngayon kung makita natin, meron tayong nag-create tayo ng new line, hello systems plus, and below meron tayong welcome BSIT freshman. Okay, so that's it na ating part 1 ng series na ating tutorial using the C++. Thank you for watching and see you on my next tutorial. So bye bye.